Ka-Express, Gilas, Pilipinas, pumasok sa Day 5 training na may matinding momentum matapos naging viral ang practice video kung saan kompleto na nag-practice sina AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Sakto ang timing dahil inilabas na rin ng coaching staff ang official na 15-man pool na magdadala ng bandera ng bansa sa nalalapit na window. Kahit na si Kai ay hindi pa rin maglaro para sa Gilas, siya pa rin ang emotional center ng programa. Nakafocus pa rin siya sa kanyang ACL recovery, kaya wala pa siya sa active pool na ito. At dahil dito, tumutok ang kuponan sa mas mabilis, mas versatile na sistema na nakabase sa mobility, length at two-way impact. Nabuo ang isang lineup na balanse sa veteran leadership at bagong frontline energy. Kasama sa Final 15, sina Scotty Thompson, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Sergio Perez, Chris Yusam, Troy Rosario, RJ Abayentos, Dwight Ramos, Quentin Malura Brown, Juan Gomez Diliano, Carl Tamayo, AJ Edu at Kevin Kembao. Ito ang isa sa pinaka-balance at pinakamalakas na kombinasyon na nabuo ng Gilas nitong mga nakarang buwan. Prioritize ng coaching staff ang mga players na kayang mag-switch sa depensa, tumakbo sa fast break at sumunod sa high-speed system ni Coach Tim. Ang mga veterano ang magbibigay ng composure sa crucial moments, habang ang mga bagong dugo naman ang magpapabilis at magpapalawak ng spacing at rim protection. Ikinalito ng marami ang naging final cuts dahil napakalinaw ng direksyon, hindi kasama sina Edge Kwame at Calvin Oftana para magkaroon ng mas malinaw na rotation at mas angkop na positional fit. Samantala si Kai, na lagi namang sentro ng pambansang programa, ay patuloy pang nagwe-recover at hindi pa cleared para sa mataas na intensity ng national team action. At dahil dito, naging mas simple ang frontline rotation, may kombinasyon na ngayon ng lakas, mobility at shooting sa pwesto ng bigs. Sina Junmar, QMB, AJ at Carl ang bumubuo ng versatile frontcourt kahit wala ang 7-foot presence ng young franchise centerpiece na si Kai. Mas malinaw ring lumalabas kung ano ang gustong identity ng kuponan. Mukhang committed ang Gilas sa halo ng size at speed. May switchable perimeter defenders tulad ni Malonzo at Newsam, habang sina Perez at Ramos ang magpapaandar sa transition offense. Ang pagpasok ni KQ ay nagbibigay ng bagong buhay sa sistema dahil sa passing, shooting at decision-making niya, lumalawak ang offensive options ni Coach Tim. Si Scotty Thompson naman ang puso ng backcourt, bumabalik bilang defensive engine at playmaking spark. Sa kabuuan, ipinapakita ng 15-man pool na ito na hindi lang handa ang Gilas, nagiging mas malalim, mas sulit at mas cohesive sila bawat araw ng training. Ang mensahe ay malinaw, papunta na tayo sa mas malakas at mas kompletong Gilas at oras na para ipakita ito sa darating na window. Ang Day 5 ng training ng Gilas, kitang-kita na hindi na basta naghahanda lang ang kuponan, unti-unti nang nabubuo ang tunay nilang identity. Nagsabay-sabay nang nag-full contact practice sina AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Biglang nag-iba ang takbo ng buong ensayo. Ramdam ang pagbabago sa energy at spacing ng team. Mas malalim ang frontline, mas mabilis kumilos at mas hirap basahin ang depensa. Kahit wala si Kai na siyang long-term anchor sa programa, pero nakafocus pa rin siya sa recovery, hindi mukhang kulang ang Gilas. Sa halip, nagiging mas flexible sila. Nagkakaroon ng option ang coaching staff na mag-shift mula sa mabibigat na lineup papunta sa ultra-mobile combinations na hindi na sakripisyo ng depensa. Ang pagpili ng 15-man pool ay malinaw na may direksyon. Ang mga veteranong sina JB, Junmar, Japet at Scotty ang nagbibigay ng leadership at stability lalo na sa mga high-pressure possessions. Sa kabilang banda, ang pagpasok ni Carl, AJ, RJ at KQ ay nagdadala ng modernong approach, mas mabilis ang ball movement, mas maganda ang spacing, at mas unpredictable ang sets. Sa mga unang ensayo, halata agad ang dalawang mukha ng Gilas. Kapag si Junmar ang nasa loob, mas methodical at half-court ang galaw. Pero kapag sina AJ Edo at Carl Tamayo ang itinakbo sa 5 spot, biglang bumibilis ang laro, nagiging switch-heavy at transition-oriented ang sistema na parang hinihingi mismo ng modern Asian basketball. Isa sa mga pinakamahalagang observation ay ang direction ni Coach Tim sa pagbuo ng rotation. Hindi base sa pangalan lang ang pagpili, kundi kung gaano ka-reliable ang bawat player sa sistema.
Ang pagkawala ni Ange Kwame sa final pool ay nagpapakita na mas gusto ngayon ng staff ang big men na kayang sumabay sa switches, mag-contain ng guards at magbigay ng konting spacing. Ang hindi pagkasama kay Calvin Aftana ay indikasyon din na pinili ng staff ang mas natural na fit sa triangle concepts at defensive identity. Sina Dwight Ramos at Chris Newsome ang kukuha ng pinakamabigat na perimeter assignments habang si Jamie Malonzo ang magbibigay ng athletic length sa wings at dahil dito hindi kailangang over-rotate ang mga big sa loob at mas nababantayan nila ang paint. Pinakamalaking X-factor sa training camp, si Kevin Kembao, ang kakayahan niyang pumasa mula sa elbow, mag-operate bilang point forward at magbasa ng depensa ng maaga sa shot clock ay nagbibigay ng kakaibang dynamics. Sa scrimmages, halatang natural ang kanilang synergy ni Justin Brownlee at Dwight Ramos. Mas napapadali ang actions tulad ng handoffs, backdoor cuts at drive and kick sequences. Habang si JB ang pangunahing scorer, nababawasan ang pressure sa kanya dahil may secondary playmaker sa frontline. At kung magpapatuloy ang ganitong structure sa susunod pang araw ng camp, papasok ang gilas sa window na may malinaw na advantage. Hindi lang sila malalim, may purpose ang bawat position at may eksaktong gamit ang bawat player. Ang development na ito ay pwedeng magbigay sa gilas ng panibagong identity na swak sa bilis, physicality at modern pace ng Asian basketball ngayon. At sa pagpapatuloy ng Day 5 momentum, mas lumilinaw pa kung bakit ang 15-man pool na pinili ng gilas ay hindi lang basta listahan ng mga magagaling na players, kundi isang blueprint ng bagong sistema. Pagdating sa execution, ramdam na mas deliberate ang pacing at spacing sa bawat drill. Sa half-court sets, consistent ang emphasis sa quick reads at early decision-making, lalo na kapag si KQ ang nasa loob. Napansin-pansin kung paano siya nagiging connector ng offense. Kapag nag-drive si Ramos o Perez, si KQ agad ang unang outlet, nagbibigay ng instant second action o handoff sa triangle influence motion ng gilas, malaking bagay na may big man na kayang mag-trigger ng multiple options na hindi nababagal ang flow. At mas lalo ring lumalabas ang importansya ng defensive identity na gustong itayo ng coaching staff sa mga scrimmages, 3-man combinations ni Malonzo, Newsome at Ramos ang laging pinapares laban sa starters. Ito ang malinaw na pag-test kung gaano kabilis makakapag-switch ang perimeter trio at kung kaya nilang pigilan ang penetration nang hindi nangangailangan ng emergency help mula sa bigs. At ang resulta, mas compact ang depensa, mas kontrolado ang closeouts, at mas nababawasan ang uncontested corner threes, isang weakness ng gilas sa nakaraang windows. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.